guys, magandang araw. So nandito tayo sa ating luyahan dito sa Area 1. So, pwede nang i-harvest. Tayin lang natin ng konting pagka natanggal na itong mga dahon niya. Pero actually guys, pwede na itong i-harvest. So ayan guys, baka meron pong magtanong sa inyo kung anong buwan o anong panahon magandang magtanim ng luya. So ito po ay tinanim po namin ng April. Mas maaga po namin itong naitanim kasi inuna po namin itong tinanim sa may area 1 kasi magtatanim pa kami sa may area 2. So ang buwan po namin tinanim yung nasa area 2 ay May. So ito po ay April. Kaya ito po ay pwede na pong i-harvest ng second week ng December. Ito, papakita ko sa inyo yung laman ng ating luya. Ito po yung isang puno, lumabas-labas na yung mga laman niya. Kapag ka natanggal na, guys, itong mga dahon nito, pwede na natin i-harvest yan. And guys, nakikita na yung mga laman. Ito, hindi pa natatanggal yung dahon nito. Pero dyan, lahat yan, hanggang doon. Yung mga nakikita ninyong green, mga damo na lang yung mga yan. So, naunang natanggal yung mga dahon dyan. Ibig sabihin po ay matured po yung mga yan. So, bigyan ko lang po kayo ng konting tips sa mga gusto pong magtanim ng luya at saka sa mga nagbabalak po na magtanim ng luya. Kung kailan po magandang magtanim ng luya. Kung anong buwan. So, kami po ay nagtanim po kami dito ng April, Kasi po, ang taniman po talaga ng luya dito sa amin ay April at May. June po, kapag June po kasi, medyo parang late na yon. April at saka May po talaga kami nagtatanim ng luya dito. Bakit? Kasi, ang mga tanim po kasi namin ay, yung sa area po namin na tinataniman namin ay mahirap po ang tubig. Kaya po kami nagtatanim ng April at saka May ay dahil sahod ulan po ang ginagawa namin. Pero kung pwede din po kayong magtanim ng January or February, yun po yung mga inaani ng mga August, September, nag-aani na po yung mga nagtanim ng January or February. Pero yung mga nagtatanim po ng ganung buwan ay meron po silang patubig. So, ibig sabihin nun guys ay sila po yung may mga sapat na supply ng tubig. Meron po silang pinagkukuhanan ng tubig. Yun po yung mga nagsha-shower, nilalagyan ng mga shower yung mga tanim nilang luya. Kaya, okay lang po na magtanim sila ng January or February. Pero kung tayo po na ganito po yung area natin, na mahirap po yung pagkukuhanan ng tubig, April at saka May po tayo nagtatanim. Ito po ay hindi na po natin dinidiligan guys. Kasi sahod ulan po ito. Kapag ganong buwan po kasi guys ay tag-ulan na ng June. Kaya sakto po na madidiligan yung tinanim natin ng April, May. Doon na rin po tutubo yung luya natin. Kaya kinakapunan na po natin yung tanim nating luya ng August. Ayan, pakita ko sa inyo ito. Isang puno. Ayan. Matured na yan guys kasi brown na yung kulay niya. Ayan maganda na yung kutis niya. Pero mayroon pa rin siyang dahon. Actually pwede nang i-harvest yan guys. Kahit na ganyan. Kahit na may mga natira pang kunting dahon, pwede nang i-harvest yan guys. So, abangan na lang ninyo guys ang pag-harvest natin dito. Ayan, wala nang dahon dyan. Damo na lang nakikita ninyong green dyan. Ito po guys ay sahod ulan po yan. Ayan, malaki yan guys Jumbo size. Malaki yung niya. Malaki yung buko niya. Ayan. Kapag hinarvest natin yan,
Ayun o, abot pa hanggang doon. Isang puno lang yan guys. Mga nasa ano yan, 7 to 8 kilos yan guys, malaki. Jumbo size. So sa mga nagbabalak po dyan na magtanim ng luya, ang magandang panahon po na pagtatanim ng luya ay April, May. Yun po ang maisasuggest ko po sa inyo. Kapag wala po kayong patubigan, sahod ulan lang po ang gagawin ninyo. Katulad po nitong ginagawa namin, April at saka May po magandang magtanim ng luya. Kasi hindi ka na mahihirapang mag-ano guys. Hindi ka na maghihirap na magkabit-kabit ng shower. Kasi kapag ka na wala kang tubig, mahirap ang tubig sa inyo. Tapos hindi mo kakabitan ng shower. Maano yan guys, kapag nagtanim kayo ng January or February, 'di ba ang susunod nun guys ay summer na. Maano yan, masisira yung tanim ninyong luya. So masasayang yung pagod ninyo, yung effort ninyo. Malulugi kayo doon guys kapag ka nasira ang luya. Kaya April at March talaga, yun ang magandang buwan na pagtatanim ng luya. Kasi hindi ka maghihirap magpatubig. Kasi hintayin mo na lang ang tag-ulan. April, May. Tapos June, 'di ba tag-ulan na noon, guys. Saktong madidiligan na yung mga tinanim ninyo yon. Uusbong na yung mga tutubo na yung mga luya. Kaya yun po yung kinakapunan natin ng August. Doon po nagmamahal ang kapon ng luya. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo or makatulong sa inyo. Kung may balak po kayo magtanim ng luya o sa mga nagtatanim din po ng luya na hindi pa alam kung anong buwan talaga ang magandang magtanim ng luya. So, yun lang guys. Thank you sa inyo. Thank you sa inyong panonood. Sana makatulong ako sa inyo. Makatulong ang simple tips na sinishare natin. So, ayun guys. Umaambon na sa bandaron. So, napanood po ninyo yung mga una kong video nung hindi pa nalalantay itong mga dahon niya. Dito po banda yung yung hanggang leeg ko. Itong mga dahon. So, ayan, nalalanta na po. Dito po banda yun. Ayan, nalanta na. And guys, umumbok na yung mga laman ng ating luya. So, hindi masyadong nakikita sa camera, guys. Hindi masyadong kita. Ito guys, isang puno ito. Tingnan natin. Doon, hanggang doon. Ayun, So, hanggang dito yan, guys. Malapad. Ito ang malaki, guys. Na isang puno. Pagtitimbang natin yan, nasa 10 kilos. 10 kilos yan, guys. Hindi lang siya halata sa camera kasi parang maliit. Pero sa personal yan, guys, malapad. At saka yung buko niya kasi, mag-base ka dun sa may niya, yung parang mata. Malalaki. Jumbo size. Ngayon, nagsilabasan na, naiinitan na yung mga yan, guys. So, kasi wala halos damo dito. Hindi dito hindi masukal dito sa part na to. Maambon na.